kahirapan. Isa sa matinding suliranin na kinaharap ng mga kapwa natin ordinaryong Pilipino, na kung saan ito rin ang dahilan kung bakit milyong-milyong Pilipino ang nakakaranas ng pagkagutom, na nagre-resulta ng malnutrisyon na sadyang nakakaapekto sa mga musmos na kabataan. Ayon sa Global Hunger Index na isinapublika ng Concerned Worldwide and World Hunger Life Organization, ang Pilipinas ay naitalang ika-66 na bansa sa 125 bansa na nakararanas ng kahirapan at kagutuman. Araw-araw, 75 bata sa Pilipinas ang naitalang namamatay dahil sa matinding pagkagutom o malnutrisyon. 27 sa 1,000 batang Pilipino ang naitalang hindi nakakaabot sa kanilang panglimang kaarawan. Ang karamihan dito ay batang bansot o sa madaling sabi, kulang ang timbang para sa kanilang edad. Higit pa ron, ang malnutrisyon ay sadyang direktang nauugnay sa kahirapan. Aabot sa 2 milyong pamilyang Pilipino ang dumaranas ng matinding gutom, kung saan ang mga pamilyang ito ay madalas na walang pagkain ng higit sa isang araw. Sa kabilang banda, 11 milyong pamilya ang dumaranas ng katamtamang pagkagutom, kung saan sila'y dumaranas ng hindi pagkain ng hindi bababa sa 1 beses sa isang araw. Humigit kumulang kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing na mahirap ang kanilang sarili noong ikalawang quarter ng taon na ito. Ayon sa isang survey na isinagawa ng Okta Research, ang poll na isinagawa mula Hulyo 22 hanggang 26 ay natagpuan na 50% ng mga pamilyang Pilipino o humigit kumulang 13 at 2 milyong pamilya ay kinonsidera ang kanilang sarili bilang mahirap. Sa taas ng presyo ng bawat bilihin, malamang sa malamang, ito ang hinaing ng karamihan sa atin. Tulad ng madalas nilang sinasabi, kawalan ng pera ang siyang dahilan kung bakit minsay hindi makabili. Kahit pa man kilo ng bigas para pagkasyahin kada araw. Kaya't ngayon, samahan nyo kaming tunghayan at alamin ang buhay ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino. Sa gitna ng kahirapan ng buhay, Sa mga oras ng pagkalam ng sikmura, Ako si Miolyn Dublan. ako si Portia Pesina. at ako si Mika Malolos. Mula sa direksyon ni Jo Marie Ramos. Ito ang aming dokumentaryo. Sa isang relocation site sa Barangay Tagumpay Bay, Laguna, kami ay naglibot. Natanaw namin ang mga kabahayan na tila ba'y dikit-dikit at nadaanan din namin ang masisikip na eskinita. Naging maulan man sa oras ng aming paglalakbay, dito namin nakilala si Tatay Moore na siyang pinasukob kami sa kanyang munting kubo. Sumalubong sa amin ang kanyang mga ngiti na tila ba'y bukas na bukas ang pinto ng kanyang tahanan para kami may pansamantalang masilungan sa maulan na umaga. Hindi pa man siya'y nag-umagahan, nagsimula na ang aming magandang kwentuhan tungkol sa kanyang buhay. Anong pangalan niyo po, Tay? Marloble. Ilan taon na po kayo? 60 po. Senior na. Ilan po yung anak niyo? Puro, ang anak ko ay 4. Tatlo aking nasawa na dalaga. Muso ko dalaga sa kabila. Ngayon mga anak ko wala nalit sa akin. Kasi may makasawa, di ba? Kaya, ito na. Sa likod ng kanyang mga tawa, nakakalungkot isipin na ang kanyang mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya. Dahilan upang siya'y madalas ay nag-iisa sa kanyang munting tahanan. Ano pong trabaho niyo, Tay? Ako, carpenter. Wala rin ako, barbers.
carpenter, mason, pintor, Galing ni all right. Nakikita namin ang pagkamadiskarte ni tatay dahil sa rami ng kaya niyang gawin, ang maging barbero, mason, pintor, at iba pa. Magkano po yung kinikita nyo? Hindi naman pare-pare, pero hindi naman 1 week, 2 times lang gugupit. Ano ako, all around ako yung gala lang ako. Opo. Sa 1 week, 2 days lang ako, minsan tatlo ako nagupitan isang araw, ba Monday, tatlong ulo, and then kinabukasan, tatlo rin. Then, 6 na ulo lang. Ang kuha ko lang ay 50. And then 2 days, 300 lang yun. Hindi pare-pare sa kung Ang mura. siguro ang trabaho ko eh. Opo. Kasi may trabaho ko, hindi ko mas kasi yung pagkupit ko. Hindi ko mas Sumasampat naman po yung kita nyo? nagkakasa ko na lang. Ganun lang yun. Paraan lang naman nila. Yung 1 kilong bigas, ginagawa kong 2 araw. May lang akong kumain eh. Ano pong madalas nyong kinakain Wow. sa araw-araw? Ulam ko itlog, bisan. Yung ulam doon ng Pilipinas eh. Itlog daw ulam. Opo. Tulad ng mga karaniwang Pilipinong kapos, pritong itlog ang kanilang inuulam upang makaraos. Di ba po kanina po tayo nabanggit niyo po yung ibang anak niyo po nasa iba't ibang lugar. Pero yung mga apo niyo po, kasama niyo po? Nasa kanila. Kaya yung 2 niya sa akin. Yung 2 niya. Kanina po silang anak? Sa panganay ko nga, sa Kardang. Kasi yung panganay ko, unang asawa, yung 2 anak niya. Ako sa kanilang alaga, hanggang sila kinder, hanggang sila gumado ng high school. Ako ang alaga. Kasi may sila ibang pamilya na eh. Sabi ko, okay lang yun. Sige, iwanan mo saan yung mga anak ko. Ako na bahala. Ayun. Awalan Diyos, tapos sila. Galing po. Kahit sa maliit na kita ni Tatay Mar sa kanyang trabaho, may binubuhay rin pala siyang 2 apo. Bukod po sa kinikita nyo, may iba pa pong tumutulong sa inyo? Parang Hindi sa... na ako lahing ng tulong. Ay, hindi Basta na. sarili sikap ko lang. Sarili ng sikap kami na. Yun lang. Hindi ako umaasa. Pag wala, kasi siya wala eh. Tipid lang sa wala, kahit na asin ng ulam po, toyo, nakakain ako. Ganun lang buhay ang tao. Nakaka-survive po, ano? Oo naman, basta may kanin, kahit anong ulam, okay sa akin. Para kay Tatay Mar, ang kanin ang nagsisilbing panglaman tiyan sa oras ng kagutuman. Kasi nakakain ako sa bago kape. Yung mga apo niyo naman po, okay lang po Okay lang sa naman, kanila oo. Okay lang sila lang. Sabi sala, wasa yung ulam. Hello, may pera ako dito, may itlog. Bagamat sa hirap ng buhay, naturuan rin niya ang kanyang mga apo na maging kontento kung ano ang nasa hapag. Sabi ko, sige, kain tayo. Pag sila may pera, may sila ng karne, ganun. Manok, yung mga pritos, mga street vendors, yung iha, ganun. Fishball, kain sila. Kasi yung mga apo, sinabi ko mga apo ko niya, sinabi ko sa mga ganung hirap na pagkain, kaya wala, kain kayo dyan. Sanay sila sa mga ganung buhay. Sanay sila, yung iba nga, gusto nila, mga fried chicken, araw-araw, ay. Kung sa iwan ka lang na, di ba? Kaya mga apo ko, nasama sila sa akin, mga kami gusto mas mahirap, ganun. Lamang, meron, bili. Ganun. Pag may pera ako, bili ko ng karne, ganun. Masarap na ulam, isang buong andok, nabili ako kung may pera. Kung may pera ako, ganun. Gayunpaman, kapag siya raw ay nakakaluwag-luwag, kahit papaano'y tumitikim sila ng masasarap na pagkain. Minsan yung dito, yung anak kong dalaga, papa ay 1,000, punta ko sa smart, kuhanin mo. Hindi ako nakasabantao na aso. Opo. Paminsan-minsang padala ng kanyang anak ay sadyang napakalaking tulong para kay Tatay Mar. Ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? Hindi man mawala sa one day, 3 times a day. Okay. Pagka may 1 kilong bigas, umaga. Pagka sa gabi may natirang kanin, sangag sa umaga. Tanghali sa akin ako. Hapon yun, kasi 1 kilo. Nagkakasya na naman.
Nakakaroon naman po ng sapat na nutrition sa mga kinakain niyo po? Madalang. Kahit pa 3 beses kung sila ay makakain, para sa kanya, hindi pa rin ito sapat para sa kailangan nilang nutrisyon sa araw-araw. Nabanggit niyo po kanina, tatay, yung about po sa 4-piece po. Ano pong mga assistance po yung ibinibigay nila sa inyo? Pagka lang every 2 months, payout lang kami, ganun. Yun lang. Minsan, bigas. 3 kilo, big sa amin. Kagayang December, kami payout na December, 5 kilos ang aming matanggap na bigas. 4-piece ang nagsisilbing kakampi ni Tatay Mar sa kahirapan. Nakasama siya sa mga nabawas, pero sa kabutihang palad ay naibalik siya rito. Pero bukod po sa 4-piece, wala na po talagang ibang assistance? Wala, yun lang. Yun lang na sa nagandang apo ko kasasa. Yun lang, 4-piece na. Noong natanggalan ng 4-piece, by May, natanggal ako. Kapon na ako nabalik. Bakit po kayo natanggal? Nagbawas sila. Nagbabawas po? Oo, nagbawas sila. Sabi ko, wala. Ganun pala ang gobyerno. Dahil ang alam ko, yung 4-piece, pantawid pamilya sa mga hihirap. Bakit ginawa nila ng gano'n? Kami tinanggal. Lahat kami tinanggal. Buong Pilipinas yun Baka hindi lang 2 million ang tinanggal Tapos, and then, nabalita namin, babalik kayo sa 4-piece. Tuwan-tuwa kami. Kita namin sa kanyang mga mata ang lungkot kung siya man ay matanggal dito. Ngunit sa kabila nun, nang malaman namin na naibalik siya rito, ang ngiti niya ay nagsilbing ngiti rin namin sa araw na iyon. Kaya kahapon, mga 1 month na kami nabalik. Kaya kami sa December, kaming pipi-out kami. Tuwan-tuwa yun naman tanggal Tuwan-tuwa. Kaya, yun. And then, silang survey uli. About bahay-bahay. Nakita nila ang bahay kalagayan namin. Ganun. Kami nabalik. Kaya, salamat. Salamat kay Lord, nabalik kami. Walang hanggang pasasalamat ni Tatay Mar sa Panginoon dahil sadyang malaking tulong ang 4-piece sa kanilang pamumuhay at pangangailangan. Yung perang payout namin, dadag namin kain namin, tsaka ng mga pambil ng mga basang gamit, gano'n. Opo, malaking bagay din po. Pambil na gamit sa mga project, gano'n. And then, baon nila, yung kanilang mga uniforme, kung anong kailangan nila, yung pera ng 4-piece, binibili namin, yung gano'n. Pagkain, bigas din. Pero tatay, kung sakali pong bibigyan po kayo ng pagkakataon para mag-suggest sa gobyerno or sa lokal na pamahalaan po natin, tingin nyo po, ano po kayang mga programa o proyekto yung gusto nyo? Ang balita namin ng 4-piece, magbibigay sa amin ng panghanap buhay. Yun ang inaasahan ko Bawa ako, barbero ako. Bibili ko ng gamit sa pagpagupit. Masaya ko ng yung shop. At yun lang sabi niya, nabalitaan ko yun na gano'n. Kaya inaasahan ko yun. Pero ko lang kung totoo yun. Balita ko nga, bibigyan kami ng pang-negosyo Yung iba, tindahan, bawa gano'n. Hiling niyang programa sa lokal na pamahalaan ay mabigyan siya ng permanenteng trabaho o negosyo. Magkano po binabayaran nyo kada Every month? sa kuryente? Minsan 250. Every month. 250. Gamit ko lang, ito sa ilang. Pero sa tubig tayo, wala po. Poso. Ang aming inamin, wasa. 1 gallon, 6 pesos. 12. Ika niya'y hindi siya makabili ng tubig na purified dahil sa presyo nito. Kaya't ang kanilang tubig na iniinom ay tubig gripo, na sa ngayon walang kasiguraduhan kung ligtas itong inumin. Ano pong tanghalian nyo ngayon, tay? Wala pa nga Magsasahin pa nga agwa, dumating kayo Siyempre, kayo ang inuna. Dahil napasarap ang aming kwentuhan, hindi namin namalayan na oras na pala ng tanghalian. Ngunit si Tatay Mar ay wala pang sinain. Kaya't sinabihan namin siya na maaari na siyang magsalang ng bigas. Iyam na kayo Opo. Bibili akong bigas sa sahin pa. Hindi tayo, may dala kami. May dala po kami. Wow, thank you. Talaga tayo. Asa na sa sahin ko? Serve nyo to Ano tayo. pangalan, Maricar?
Ay, tatay. ano pa nga? Porsche po. Paano kayo mga anak ko, kayo mga anak na yun? Paano kayo mga anak na rin? Di mawari ang saya ni Tatay Mar nang maabutan namin siya ng konting tulong. Ika niya pa'y para niya kaming mga apo na. Ano, diyan na kaya? Opo tay, ito po. Ano ito? Thank you very much. Merry Christmas sa inyo, ha? Ano naman? Laking tuwa niya sa aming mumunting tulong. Pinsasawa, ha? Usahin ko, meron tayo pupuntang pamangkin ko. Kasi yung nakakaawa rin naman, wala din naman. Ika niya, babahagian niya ng pagkain ang kanyang mga apo, anak ng kanyang pamangkin sa kabilang bahay. Dahil madalas sila raw ay walang makain. Kaya naman si Lord napapala sa akin. Opo. Sabi nila, mas mapalad ang bibigay sa kapwa. Tama. Meron yung kapalit. Gaya nyo, oh. Thank you, ha? At thank you mga anak, ha? Kasain mo na ako, ha? Sige po tay. Sige, Ang positibong pananaw ni Tatay Mar ang nagsilbing panlaban sa mga pagsubok ng buhay. Sa kabila man ng matinding kahirapan. Sa bawat pagtakal ng pikas sa kanya'y nagpipigay pag-asa. Nang matapos siyang magsaing, sinamahan niya kami sa kanyang pamangkin para'y aming kapanayamin din. Siya si Ate Nina, 38 taong gulang, may asawa at 4 na anak, lahat ay nag-aaral. Ilan po anak niya ate? 4. Andiyan yung aking binata. Grade 12 na. Nung oras na iyon, ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang construction worker. Ayon sa kanya, ang sahod ni Mister ay Kulang na kulang. 4 kaya yan. Sumasapat naman po yung sa tingin niyo po, yung nutrition po sa mga anak niyo po. Hindi sumasapat. Kasi kahit masikapin kong ibili ko ng yung mga vitamins. Minsan walang pambili. Ano gagawin ko, di ba? Oh. Ika niya, ang nutrisyon na nakukuha ng kanyang mga anak ay hindi talaga sapat. Pero wala. Hindi. Test. Ganun lang. Pero ano po ate, yung dito po, yung kuryente po, tubig, tsaka yung pagkain po, paano niyo po napagkakasya? Ganun talaga. Budget. Ang kakarampot na sahod ng kanyang mister, madalas ay kulang pa para sa gastusin. Sa kuryente, tubig, pagkain, at mga pambaon ng mga anak sa pagpasok sa paaralan. Kaya kulang na kulang. Kahit na siya'y tumatawa, alam namin, sa loob-loob niya siya'y nahihirapan bilang ina dahil kinakapos. Pero yung sa ano po, sa gobyerno po, o sa lokal na pamahalaan po, may natulong naman po. Wala. Natanggal ako sa purpose eh. Tulad ni Tatay Mar, isa rin siya sa natanggal sa purpose. Pero sa kanya'y walang kasiguraduhan kung siya'y maibabalik dito. Pero sila tatay po kasi, pinalik po. Kayo po ba? Hindi pa naman sigurado eh. Mayroon naman kasi umasa kaya. Kadalasan, ang pagkain na bigay ng kanyang nanay ang dahilan para sila ay makaraos kada araw. So, katulad ngayon, aminin ko na ha, tulad ngayon, wala kaming pera. Ibigay lang nanay ko ng tanghalian namin. Yun, kaya nakakain. Ganun lang, buhay. Ano po kinain nyo ngayon po? Kanin. Sinain. Ano pong ulam? Nagisa ng papayang aking panganay. Prito ng tuyo, di ba? Masarap. Ayon din sa kanya, masaya sila kung mayroong kanin sa hapag. Kahit ano pa mang ulam, mapagulay man o sabaw na lamang, ay tiyak na sapat na. Madalas namin nakain kanin. Kasi milig sa kanin yung panganay ko. Hindi pwedeng walang kanin. Pero sa ulam naman ate, anong madalas po? Gulay. Laging gata. At nung tinanong namin siya kung
anong hiling niyang proyekto galing sa pamahalaan. Sa amin naman, tama na yung pababain lang ng bigas. Diga? Number 1 talaga, pababain ng mga bilihin sa tindahan. Presyo ng bigas at mga bilihin ang kanyang hinaing. Dapat, number 1 talaga ang nila, yung ibaba ang bigas tsaka ang grocery. Kasi yun ang number 1 pangangailangan ng tao, di ba? Ayun. Para sa amin, si Ate Ninya ay dakilang ina na parating lumalaban kahit sa rurok ng kahirapan para sa kanyang pamilya. Naging maganda ang kwentuhan namin ni Ate Ninya at nang matapos ito, kami ay nagpaalam na rin. May bitbit ba kayo? Salamat. Thank you. Thank you rin po, ate. May pagkain ka na. Thank you ha. Thank you sa dala niyo. Thank you. Thank you po. Nagtungo rin kami sa Barangay Health Center. Dito, nakilala at nakapanayam namin si Nanay Irene na isang barangay health worker, 62 taong gulang at 40 taon na sa pagseserbisyo. Kaya't tinanong na namin si Nanay Irene ng ilang katanungan ukol sa estado ng malnutrisyon dito sa kanilang barangay. Anong kalagayan po o estado ng malnutrisyon dito po sa ating lugar? Okay naman kami dito. Malnutrisyon namin tuloy ang may feeding program kami, tapos may medicine ding pag-support sa mga batang malnutrisyon. Ayon sa kanya, sila ay may nakatalagang mga programa upang mapuksa ang malnutrisyon dito sa kanilang barangay, tulad na lamang ng feeding program, medisina at mga libreng vitamina para sa mga bata. Tsaka ang BNS, meron din nanggagaling sa municipal na para sa kanyang malnourished child na vitamins. Maging sa feeding program niya, meron silang palaman sa tinapay na pure vitamins parang peanut, pero okay. Ano po ang indikasyon na ang isang bata ay malnourished po dito sa... Bumababa ang timbang niya, namamayat, nagiging sakitin. May binibase din po ba sila sa height? Sukat, timbang. May monthly weighing kami dito para sa mga malnourished children. May sapat po ba na pondo na binibigay ang ating pamahalaan para po sa feeding program? Nagbibigay ang ating lokal na pamahalaan para sa feeding program, bukod pa din ng bigay ng barangay. May nakalaang pondo ang barangay para po dun sa mga batang malnourished. Ilan po ang nagiging beneficiary po dito sa atin? Minsan 15 bata lang. 15 po. Hindi na po siya bumababa or... Hindi siya tumataas. Kasi meron kaming 7 BHW na nakatutok sa bawat puro. Pagka kailangan ng bata, tuturukan, tatawagan na yun ng BHW na nakatalaga sa kanilang puro. Tapos pag may feeding program, may BNS kami, na talaga meron na siyang master list ng mga beneficiary. Ika niya'y, ang karamihan sa mga batang iyon ay galing sa mahihirap na pamilya, kawalan ng pera at pambili ng pagkain ang naturang dahilan. Aniya, ang proyekto na kailangan pa ng kanilang barangay na sadyang nakakatulong sa mga tao rito ay pagkain. Kasi pangunahing pangangailangan dito, kaya may malnourished child, dala ng kahirapan ng pamilya, pagkain talaga. Tulong, suporta talaga. Dito sa kanilang barangay, ang paaralan at mga tagapamuno ng opisina ng barangay ay nagtutulungan upang masolusyonan ang mga suliranin na nakakaapekto sa mga tao na kanilang pamayanan, tulad na lamang ng malnutrisyon. Nakikipag-ugnayan po din po kayo sa mga schools po, like sa mga elementary schools. Na para po sa mga children? Opo, yes. Kasi ang dito naman ang school, ang barangay, kasi meron din kaming pag nagpatawag si kapitan, nadalo din yung may hawak ng bata doon sa school, sa mga DepEd para dumaling. School, may sariling feeding program sila para sa mga children nila na underweight Pwera yung sa mga hawak na 0 to 5. Kasi ang kalimitang hawak namin dito, 0 to 5. Na bata. Pag tumutong na ng school, sila na. Okay po. Maraming salamat po. Thank you po. Sa aming pagpapaalam, napuno ang aming kaisipan ng mga aral at positibong pananaw. Na kahit sa dilim ng mga pagsubok, kawalan
at kahirapan, ngiti at pagiging positibo ay ang magbibigay liwanag. Ang bawat segundo, minuto at oras na aming iginugol sa dokumentaryong ito, tila ba'y nagpamulat sa amin na ang buhay ay puno ng pagsubok. Sa agos ng kahirapan sa buhay, ang kailangan mong gawin ay sumabay sa paglangoy. Nang marinig namin ang mga kwento ni Tatay Mart at Ate Ninya, tila ba'y napagtanto namin na ang kanilang pamilya ay isang kahig, isang tuka. Ngunit sa kabila nun, ang kanilang positibong pananaw, diskarte at pagiging praktikal ang kanilang nagiging lakas upang magpatuloy pa sa laban ng buhay. Sa bigat ng presyo ng bawat kilo, takal o kahit butil man ng bigas, ito'y sadyang nagmistulang ginto na sa kanila'y nagbibigay pag-asa upang bumangon at lumaban kahit pasarurok ng matinding kahirapan.